Pumasok na sa bagong kabanata ang kaguluhan sa Middle East. Iba't ibang paksyon ang naglalaban-laban at maraming mga inosenteng tao na rin ang nadadamay. Ang digmaan na nag-umpisa sa Gaza ngayon ay dumanak na sa buong Middle East at pati ang mga global superpowers ay nakisali na rin. Sa sentro ng Gaza, napatay ng mga Israeli soldiers ang mga pinaghihinalaang Palestinian fighters na tumutulong sa Hamas. Pinapalala ng mga sundalong ito ang sitwasyon sa Gaza, kaya lalong humahaba ang digmaan. Hindi naman tinanggap ng Estados Unidos ang report na inatake ng Islamic Resistance, ang isa sa mga base ng US sa Iraq. Komplikado na ang sitwasyon dahil marami ng militante ang kumikilos, lalo na sa Iraq at iba pang bansa sa Middle East. Sumama kayo at ating alamin ang mga bagong kaganapan tungkol sa kaguluhan sa Middle East. Ayon sa Israeli Army, marami silang napatay na Palestinian fighters sa dalawang importanteng lokasyon na Northern at Central Gaza. Ang mga Palestinian fighters na ito ay konektado sa Al-Aqsa Martyrs Brigades, ang military department ng militanteng grupong Fatah. Pinasabog ng Al-Aqsa Brigades ang isang sasakyan ng mga Israeli, dahilan upang masugatan at mapatay ang ilang mga sundalo. Ano ang layunin ng Al-Aqsa Martyrs Brigades? Ang grupong Al-Aqsa ay determinadong maghasik ng lagim sa Israel at may matindi rin itong galit sa Estados Unidos at mga kaalyado nito. Nakakatanggap din ng tuloy-tuloy na suporta ang Al-Aqsa Brigades mula sa mga maimpluwensyang bansa at paksyon sa Middle East. Marami rin ang naniniwala na pinaglalaban ng Al-Aqsa Brigades ang buong kapakanan ng mga Palestino laban sa pananakop ng Israel. Pero hindi naman talaga lumalaban sa direktang digmaan ng Fatah at Al-Aqsa Martyrs Brigades. Katulad ng Hamas at Hezbollah, asymmetrical warfare ang stratehiya ng Al-Aqsa. Alam ng mga commander ng Al-Aqsa na wala silang laban sa stratehiya at military power ng buong Israeli Defense Forces o IDF. Marahil ay lumakas ang loob ng Al-Aqsa Brigades dahil sa mga umusbong na grupong tumutuligsa sa Jewish state ng Israel. Samantala, sa Khan Yunis, 11 refugees ang nasugatan matapos silang tamaan ng smoke bombs mula sa kampo ng IDF. Ang mga refugees na ito ay nakapalibot sa headquarters ng Palestine Red Crescent Society. Tinutulungan ng Palestine Red Crescent Society ang maraming refugees at civilian. Kaya naman marami ang nagtataka kung bakit natamaan ng smoke bombs ang mga refugees. Isang senior commander ng isang Iran-backed militia ang napatay sa isang drone strike ng US sa Baghdad. Nasa isang sasakyan ng isang pinuno ng Kataib Hezbollah at 2 sa kanyang mga gwardya. Nang targetin ito sa silangan ng kabisera ng Iraq. Namatay silang 3. Hayon sa Pentagon, ang commander ang responsable sa pag-uutos ng mga pag-atake sa mga puwersang Amerikano sa rehiyon. Iniugnay ng US ang militia sa isang drone attack sa Jordan na ikinamatay ng 3 sundalo ng Amerika noong nakaraang buwan. Sa kalagayan ng pag-atake na iyon, ayon sa Kataib Hezbollah, na sinuspindi nito ang mga pag-atake sa mga tropang Amerikano upang maiwasan ang mapahiya ang gobyerno ng Iraq. Nangyari ang drone raid noong Miyerkules ng gabi sa kabahayan ng Mashtal ng Baghdad na nagdulot ng ilang malalakas na pagsabog. Ito ay isang calculated strike sa isang umaandar na sasakyan sa isang busy street at ang kotse ay talagang natamaan at sumabog. Nakilala ang isa sa mga biktima na si Abu Bakr al-Saadi, isang senior commander sa Kataib Hezbollah. Sinabi ng US Central Command o CENTCOM na ang pag-atake sa 9:30 PM lokal na oras ay pumatay sa commander na responsable para sa direktang nagplano at nagsagawa sa mga pag-atake sa mga puwersa ng mga sundalong Amerikano sa rehiyon. Walang indikasyon ng collateral damage o civilian casualties sa oras na ito, ayon sa pahayag ng CENTCOM. Nang marating ng BBC team ang lugar, nagtipon-tipon ang mga tao at nagpoprotesta na sumisigaw, "Ang Amerika ang pinakamalaking dyablo." Maraming mga pulis ang nakapalibot sa sumabog na sasakyan na sinamahan pa ng mga SWAT team mula sa Interior Ministry ng Iraq. Sinubukan ng BBC team na makalapit sa nasunog na sasakyan
Ngunit pinabalik sila ng mga tao sa paligid at sinabing, hindi welcome ang mga journalist sa lugar. Kayo ay mga dayuhan, sigaw ng isang lalaki, at idinagdag, at ang mga dayuhan ang may kasalanan dito. Ang raid ay nangyari pagkatapos mag-launch ng 85 missile strikes ang Amerika sa border ng Iraq at Syria. Ito ay ganti ng Amerika sa kanila dahil sa pag-atake nila sa 3 tropang Amerikano. Ayon naman sa IDF, ang tinatarget nila ay ang mga natitirang militanteng Hamas at mga kumakalat na operatiba ng Al-Aqsa Brigades. Ang mga smoke bombs ay makakatulong din para mas maging matagumpay ang forward operations ng IDF. Kinundena naman ng liderato ng Hamas ang ginawang overnight airstrikes ng US sa Iraq at Syria. Ayon sa Hamas, animoy nagsabog ang US ng gasolina sa apoy dahil lalong gumulo ang sitwasyon sa Middle East. Naniniwala din ang Hamas na dapat managot ang US dahil sa ginawa nitong pag-atake sa Iraq at Syria. Sa ngayon, hindi na basta-basta makakaurong ang Estados Unidos sa mga operasyon nito sa Middle East. Isinagawa ng US Army ang mga pag-atake para protektahan ang kanilang mga military base. Dagdag pa dito, handa rin ang US na protektahan ang Israel at mga malalayang bansa mula sa karahasan ng mga militanteng grupo. Ngunit kumakalat pa rin ang mga spekulasyon na baka may plano rin ng US at mga kaalyado nito na makipag-agawan sa impluensya at resources sa Middle East. Hindi rin ito malayo sa katotohanan dahil halos lahat ng mga sigalot na konektado sa aspektong geopolitical ay kinasasangkutan ng Estados Unidos. Pero hindi lang US ang nasasangkot dito kundi maging ang iba pang superpowers. Kaya naman masasabi natin na posibleng nag-aagawan lamang ng teritoryo at resources ang mga global superpowers, ang US, Russia, China, Iran, North Korea at Saudi Arabia. Sa bandang Iraq naman, nilinaw ng mga US security officials na walang ataking naganap sa Al-Harir Air Base. Taliwas ito sa sinasabi ng Islamic Resistance na nilusob nila ang airbase bilang ganti sa airstrikes na ginawa ng US. Pinahayag naman ng US officials na ang airstrikes ay pagganti lamang ng US para sa Jordan attack kung saan 3 sundalo ng US ang namatay. Dahil sa overnight strikes ng US, 16 na sibilyan ang namatay at marami pa ang nasugatan. Nang sumiklab ang digmaan sa gitna ng Israel at Hamas, walang humpay na nakatanggap ang Estados Unidos ng mga pag-atake. Maraming klase ng atake ang natanggap ng US assets tulad ng rocket strike, anti-tank ambush, mortar shelling at ambushes. Pero mas madalas na makatanggap ng drone strikes ang US mula sa mga militante. Sa mga pag-ataking ito, makikita natin na talagang galit ang mga proxy militant groups sa US at maging sa mga kaalyado nito. Katulad ng Israel, asymmetrical warfare ang hinaharap ng US dahil hindi ito kayang direktang banggain ng mga proxy groups. Matindi ang military power at arsenal ng US at may mga ekspertong nagsasabi rin na malapit nang magsagawa ng ground invasion ng bansa. Kasalukuyan ring binabantayan ng US at UK ang buong Red Sea dahil walang tigil ang missile at drone strikes na pinapakawalan ng Houthi rebels. Bawat linggong lumilipas, tumitindi ang tensyon sa Middle East at maraming civilian, military at merchant ships ang napipinsala. Determinado rin naman ang Houthis na doblehin o palakasin ang kanilang pag-atake laban sa mga shipping lines na kontrolado ng Israel, US at UK. Malalim ang bulsa ng Houthi rebels dahil nakakatanggap sila ng suporta sa Iran, kaya hindi talaga sila mauubusan ng missiles at drones. Nagbanta naman ang liderato ng Damascus na hindi pwedeng manakop ang Estados Unidos sa Syria. Alam ng Damascus na ang airstrikes ay precursor operations na pwedeng magdala o maglunsad ng ground invasion. Pinahayag pa ng Foreign Minister ng Syria na walang ibang maidudulot ang US airstrikes, kundi mas palubhain ang lumalagablab na sigalot sa Middle East. Ayon sa mga news sources, mayroon ng mahigit 900 sundalo ng US ang nakaposisyon sa Syria at 2,500 sa Iraq. Ang mga sundalong ito ay parte ng kampanya ng US laban sa ISIS. Tinuligsa rin ng Iran ang mga airstrikes,
Naniniwala ang liderato ng Tehran na ang mga airstrikes ay violation ng Iraqi at Syrian sovereignty. Sinubukan pang udyukin ng Iran ang UN Security Council na pigilan ang mga airstrike operations ng US sa Middle East. May nilalaman ba ang mga banta ng liderato ng Damascus at liderato ng Tehran? Hindi maitatanggi na posibleng spekulasyon lamang ang sinasabi ng Damascus at Tehran. Ang strategic positioning ng mga assets ng US sa Middle East ay parte ng kampanya ng bansa para isulong ang demokrasya at kapayapaan. Bago pa man sumiklab ang giyera sa gitna ng Israel at Hamas, ay nakalatag na ang strategic plans ng US Central Command. Ganon din naman ang sitwasyon sa mga proxy groups ng Iran at Syria. Ang mga puwersang nagbabanggaan sa Middle East ay parte ng malawakang digmaang geopolitical at pagkabuo ng mga mararahas na ideolohiya. Para sa ibang mga eksperto, isang importanteng peacekeeping coalition ng US Army. At kapag wala ang US Army sa Middle East, malaki ang tsansa na kumilos ang iba pang superpowers tulad ng Russia, China at maging ang Iran. At kung tayo'y babalik sa nakaraan, malalaman natin na ang digmaang secular at ideolohiya ay naguugat sa divisyon ng Sunni at Shiite Muslim communities. Matindi ang hidwaan ng dalawang dibisyon at karahasan lamang ang nakikita nilang paraan ng pag-usad. Ngunit sa modernong panahon kung saan sama-sama na ang kultura at relihiyon ng mga tao, marami na talaga ang aalma sa karahasan. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit pumapagitna ang US at UN Security Council sa Middle East. Nagtataka naman ang mga tao kung bakit hindi sapat ang kapangyarihan ng UN para pigilan ang mga sigalot sa Middle East. Dapat tandaan ng mga tao na ang UN ay isang peacekeeping force, kaya nangangailangan ito ng tulong pinansyal o militar mula sa mga malalakas na bansa tulad ng US at UK. Limitado rin ang galaw ng UN dahil wala itong jurisdiction sa isang bansa hanggat walang totoong estado ng total war o pagkawasak ng gobyerno. Para sa maraming eksperto, ang Middle East ay isang boiler na pwedeng sumabog anumang oras. Pinahayag ni European Union Policy Chief Joseph Borrell na dapat umiwas ang lahat ng kampo at paksyon sa Middle East sa pagpapalubha ng kaguluhan. Ang pahayag ni Borrell ay kaugnay ng mga bagong airstrikes na inilunsad ng US laban sa mga targets sa Iraq at Syria. Dinagdag pa ni Borrell na ang digmaan sa Gaza at kaguluhan sa Red Sea ay magiging mitsa ng pagsabog ng mas matinding sigalot sa Middle East. Dinipensahan naman ng isang Polish official ang mga airstrikes na isinagawa ng US. Ayon sa official, ang airstrikes ay resulta ng pagiging padalos-dalos ng mga proxy groups. Parang naglalaro sa apoy ang mga proxy groups dahilan upang sila ay masunog. Tinagurian naman ng mga eksperto na matatag na kakampi ang UK dahil sa suporta nito sa mga airstrike operations ng US sa Iraq at Syria. Ayon sa spokesperson ng British government, napapanahon ang pag-atake dahil sumusobra na ang Iran sa pagpapalaganap ng impluwensya at kapangyarihan sa Middle East. Panahon na rin para pigilan ng Iran sa paggamit nito ng mga mararahas na proxy groups. Pinahayag ito ng British government spokesperson pagkatapos ng drone attack sa US base sa Jordan kung saan 3 US soldiers ang namatay. Balikan naman natin ang mga bagong pangyayari sa Gaza. Kumilos na naman ang IDF matapos nitong mapatay ang dose-dosenang operatiba ng Hamas. Pinulbos din ng IDF ang mga anti-tank missile launchers ng militanteng grupo. Importante ang pagkawasak ng mga missile launchers dahil sila ay banta sa kaligtasan ng mga sundalo at seguridad ng mga tangke ng IDF. Natumbok rin ng IDF ang isang militant cell at walang habas itong pinulbos sa pamamagitan ng special operations at coordinated bombing. Ang militant cell na ito ay nagpaplanong ilipat ang isang weapon stash na nakatago sa Al-Shati refugee camp. Ang weapon stash na ito ay pwedeng gamitin sa mga ambush operations ng Hamas, kaya mainam na nawasak ito agad ng mga operatiba ng IDF. Malaki ang posibilidad na marami pang weapon at supply stashes ang nakatago sa iba't ibang parte ng Gaza. Samantala, hinukay ng mga sundalo ng IDF ang maraming libingan
Upang tukuyin kung kabilang rito ang mga bangkay ng ilang hostages, mabilis na nalaman ng mga sundalo ng IDF na hindi kasama sa libingan ang mga hostages, isang posibleng senyales na nasa ibang lugar ang mga bangkay. Pinuntahan rin ng mga sundalo ng IDF ang Shifa Hospital para hanapin ang mga bangkay ng hostages. Mabusisi at matagal ang proseso dahil kailangan pa ng DNA testing upang malaman ang pagkakakilanlan ng mga bangkay. Sa Southern Gaza, tinatayang 8 katao naman ang namatay at marami pa ang nasugatan dahil sa isang Israeli airstrike. Ang layunin ng airstrike na ito ay pulbusin ang mga natitirang militant squads ng Hamas. Nadamay ang mga sibilyan dahil ginagamit silang human shields ng militanteng Hamas, isang marahas na taktika na parte ng asymmetrical warfare na paborito ng mga proxy groups. Ilang beses na ring sinabihan ng IDF ang mga sibilyan na lumikas ngunit hindi sila nakinig. Bagkus ay maraming mga sibilyang Palestino pa rin ang sumusuporta sa Hamas dahil naniniwala sila na ang Israel ay isang mananakop at sunod-sunuran sa Amerika. Naglabas naman ng bagong impormasyon ang UN tungkol sa airstrikes na isinagawa ng Israel. Ayon sa UN, mahigit 100 na Palestinians ang namatay at 148 ang nasugatan sa airstrikes na isinagawa noong February 1 at February 2. Pinaniniwalaan ng UN na pwede pang tumaas ang bilang na ito dahil wala pang senyales na matatapos na ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon din sa UN report, mahigit 70% ng Gazan population ang na-displace mula sa kanilang mga tahanan at kabuhayan. Ang mga na-displace na sibilyan ay nahaharap sa matinding kakulangan ng tubig, pagkain at gamot. Sa madaling salita, mayroon ng mabigat na humanitarian crisis ngayon sa Gaza. Kumakalat na rin ang karahasan sa mga maliliit na lugar. Sa isang balita sa village ng Yarka, isang lalaki ang pinatay at niratrat ng maraming bala. Nilinaw ng balita na ang lalaki ay pinatay habang binubuksan niya ang kanyang restaurant. Wala pang konkretong dahilan na nakita ang pulisya, pero may haka-haka na konektado ang pagpatay sa mga aktibidad ng mga militante. Sa kabilang dako, pinahayag naman ng Houthi rebels na nagpakawala sila ng missiles laban sa mga target sa Eilat, isang malaking syudad sa Israel. Ang mga targets na ito ay Israeli assets na pinaniniwalaan ng Houthis na umaalipusta sa karapatan ng mga Palestino. O di naman kaya ay layunin lang talaga ng Houthi missile attacks na maghasik ng karahasan laban sa Jewish state. Pinanindigan naman ng Israel na walang missile strikes ang tumama sa mga Israeli targets. Dinagdag pa ng Israeli officials na napabagsak ng Arrow Aerial Defense System ang isang surface-to-surface missile na pinakawalan ng Houthi rebels sa Red Sea. Ang surface-to-surface missile na ito ay isa lamang sa daan-daang missiles na pinakawalan ng Houthis, mga missiles na bumagsak at walang tinamaang targets. Kung ang Houthis ay laging mintis pagdating sa missile strikes, animoy nawawalan naman ng pangil ang Hamas. Pumasok na sa negosasyon ang militanteng Hamas dahil gusto nilang i-release ng Israel ang isang importanteng Hamas official. Ang official na ito ay si Marwan Barghouti, ang tinaguriang Nelson Mandela ng mga Palestino. Ang kaibahan lang siguro ni Barghouti kay Mandela ay ang pakikibaka sa kalayaan sa pamamagitan ng karahasan. Pinahayag ng Hamas negotiators na titigil lamang ang kaguluhan sa Gaza kapag pinakawalan ng Israel si Barghouti, ang Nelson Mandela ng mga Palestino. Para sa mga militante, maganda ang track record ni Barghouti. Naging pinuno siya ng Fatah, ang number 1 na kalaban ng Hamas ilang taon na ang nakalipas. Sa ngayon, si Barghouti ang pinaka-high profile na bihag ng Israel at importante siya sa peace talk process. Pinahayag naman ng senior Hamas official na si Osama Hamdan na talagang uusad ang peace talk negotiation kapag nakalaya na si Barghouti. Naniniwala ang mga eksperto na nagpupursigi ang Hamas na mapalaya si Barghouti para makakuha sila ng suporta mula sa publiko. Ang Israel naman ay gumagawa ng paraan upang mapalaya ang mahigit 100 na hostages na hawak ng Hamas. Hindi naman magkasundo ang mga Hamas leaders
tungkol sa ceasefire deal na inilatag ng Estados Unidos. Dahil iba-iba ang pananaw ng mga Hamas leaders tungkol sa ceasefire, hindi malagdaan ang negosasyon at parang imposible itong umusad. Ang top leader ng Hamas na si Yahya Sinwar ay handa nang tanggapin ang proposal. Subalit hindi pa handang pumayag ang mga leaders na nasa malayong lugar. Para sa mga exiled leaders na ito, kailangan pa ng maraming kondisyon bago lagdaan ang kasunduan. Ayon sa mga opisyal na nasa likod ng negotiation deal, gusto ni Sinwar na magkaroon ng 6-week ceasefire para makapag-regroup ang militanteng Hamas. Samantala, gusto naman ng Hamas leader na si Ismail Haniyeh na magkaroon ng permanent ceasefire na suportado ng international community para muling mabuo ang organisasyon. Dinagdag pa ng spokesperson ng Hamas na sistematiko ng pinapatay ng mga operatiba ng Israel ang mga pamilya ng Hamas leaders. Umalma rin ang Palestinian Mujahideen Movement tungkol sa ginawang airstrikes ng US sa Iraq at Syria. Inakusahan ng Mujahideen Movement na ang partisipasyon ng US sa Middle East ay pagpapalakas lamang ng Zionist Western aggression at isang paraan para agawin ang natural resources sa rehiyon. At sa gitna ng malaimpyernong tensyon sa Middle East, bumisita naman sa rehiyon si US Secretary of State na si Blinken sa ikalimang pagkakataon. Ang pagbisita ni Blinken ay parte ng peace efforts na nilalatag ng Amerika. Layunin rin ni Blinken na patibayin ang seguridad ng mga Israeli at Palestino sa Middle East. Makikipag-ugnayan din si Blinken sa mga negotiators upang mapakawalan na ang mga natitirang hostages ng militanteng Hamas. Gagawa rin ng paraan si Blinken na makakalap ng karagdagang humanitarian aid para sa mga apektadong sibilyan sa Gaza. Mabagal na diplomasya, kasinungalingan, karahasan at walang katapusang pagtuturuan. Ito na ang mga aspektong bumabalot sa Middle East. Sa bawat araw na walang pag-usad ang diplomasya, maraming sibilyan ang talagang maiipit sa gulo at maraming ari-arian din ang mawawasak dahil sa air at missile strikes. Lalo pang malalagay sa peligro ang mga magigiting na sundalong lumalaban sa mga proxy groups. Nasa kamay na ng mga political negotiators ang kahihinatnan ng magulong sitwasyon sa Middle East.